flows through all the generations. His favor, His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. In every season, His provision. He is more than enough. More than enough. His forgiveness gives freedom. Chains are falling down. His favor, His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. Come on, lift your hands. You've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. Hallelujah, God. Woo! Oh God, to you I give my praise. Are you ready to dance for the Lord today? Come on, say I give my praise. Yes, hallelujah. Good morning, everybody. Morning. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At pwede pa natin sabihin na we are blessed. Are we blessed? Amen? At sino sa inyo ang naniniwala na ang presensya ng Diyos ngayon ay kasama natin dito? Amen? Shout hallelujah! Para sa Panginoon. Hallelujah! At tanungin ko lang, masaya ba tayo? Tinan mo yung katabi mo kung mukhang masaya yan, nakakiti ba yan? At do you believe that this day is the Lord? This is the day that the Lord has made. Amen? So let us rejoice and be glad in Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pwede mo bang kamayan yung katabi mo? Yung nasa likod mo? No? Pwede kayong tumayo. Sige po, para tayong masaya lahat. No? Dahil nagre-rejoice tayo sa Panginoon. At itong, this is the day that the Lord has made. Hallelujah! This is the day. Sige, kanta tayo. That the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. This is the day that the Lord has made. And we will be rejoicing, no? Napakasaya ng nasa Panginoon. Amen?
We are blessed. At alam mo ba, kapatid, kaya ka nandito ngayon sa church dahil si Lord ang nagdala sa'yo dito. Hindi aksidente kung bakit nandito ka ngayon, kapatid. Hindi aksidente kung bakit yung iyong mga paa ay dinala dito sa Church of God General Trias. Dahil mayroong gagawing maganda ang Panginoon sa iyo ngayon. Amen? Do you believe that God is doing something very great and wonderful to you? Amen? Yeah, no? So, we are rejoicing dahil ang Panginoon Diyos ay napakabuti sa atin at He is the provider of everything. No? Pero meron akong tanong, sino sa inyo ang nakaranas na ng malagay sa isang sitwasyon na parang hindi mo gusto? No? Na nandun ka sa sitwasyon ng problema, kabigatan, kalungkutan. Pagka nandun ka ba sa ganong sitwasyon, kaya mo pa bang mag-rejoice? Kaya mo pa bang sabihin na, Lord, thank you. Napakabuti mo. No? Nagpapasalamat pa rin dahil kahit na nandun ka sa ganong kalagayan, ang Diyos ay hindi nagpabaya sa iyo, kapatid. Naalala ko lang noong lumaganap yung pandemya dito sa bansa natin, no? Sa buong mundo. Naalala nyo ba yung mga experiences ninyo noon? 2020, 2021, no? Na parang ayaw naman natin yung nangyayaring yun, di ba? Ayaw natin yung coronavirus na yan. At ang dami sa ating, parang tumigil ang mundo. Especially yung mga nagtatrabaho. Sino po dito ang naapektuhan ng coronavirus o nung pandemic, ang mga trabaho? Marami, no? No, alam nyo, isa na ako doon, yung misis ko. Dahil kami po ay, ang aming pong hanap buhay nasa real estate. At syempre dahil pandemya, wala kaming kliyente. No? At ang pagpasok ng income ay bagsak. No? Salamat na lamang sa Diyos at dahil meron akong 2 anak na hindi nawawalan ng trabaho at sila yung tumutulong sa amin to provide. And kami ng misis ko, dahil gano'n ang kalagayan, umisip kami ng paraan para kumita kahit papano. So, pinasok ni Sister Merlin yung online selling at ako naman po ay pumasok sa ganitong trabaho. No? Ako po ay nag-delivery rider, no? Na to provide food doon sa mga taong naka-stuck sa bahay. Yan, alam nyo ba yung mga Food Panda, Grab Food, no? Lala Move, yan po yung aking pinasok. Meron pang Tok-Tok, no? Yan. So, pumasok po ako dyan, nag-delivery rider ako, depende sa i-deliver ko, kung maliit lang, motor, pag medyo marami, pag medyo malaki, no? Yung malaking sasakyan. So, ang ginamit ni Lord para makapag-provide doon sa mga kailangang makakain, no? Dahil hindi nakakalabas di ba? Imagine ang lungkot-lungkot ng mga supermarket, ang lungkot-lungkot ng mga malls, no? Dahil iilan lamang ang makakalabas. Kung wala kang quarantine pass, di ka makakalabas, tama? Kailangan meron ka pang vaccine card, no? At sa family namin, ako lang po yung nakakalabas. No? Ako yung tinatawag na authorized person. Ano ba yun? APOR? Authorized person. Yun na yun. Ako lang yung authorized kasi meron ako certificate, meron akong ID. At ako yung lumalabas para, alam niyo yung pasabay, no? May magpapabili, may magpapagrocery. Ako yung gumagawa nun, tapos pupunta ako sa kanila, no? Papabili ng gamot, papabili ng pagkain, ako po yun. At nakaka-provide ako dun sa mga tao na nangangailangan, no? Ng tulong. At dahil nga hindi sila nakakalabas. At
yun din ang isang way ng Panginoon para makapag-provide din ako sa family, no? Na kahit maliit na kita ay pinasasalamatan ko dahil ay nakakapag-provide kahit papano sa family, even yung misis ko na nag-online selling. So yan po yung aking naging trabaho ng 2 years, no? Dahil pandemic. Now, hindi maganda yung sitwasyon, hindi maganda yung kalagayan, pero thankful pa rin sa Panginoon dahil hindi siya nagpabaya. Nag-provide pa rin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. At sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam sino sa inyo dito ang may experience na ganyan, no? Na nung pandemic ay nahirapan. Pero I believe na hindi rin kayo pinabayaan ng Panginoon. Dahil kung pinabayaan kayo ng Panginoon, di ko na kayo nakikita ngayon dito. Amen? Nandito kayo dahil God is good at hindi niya kayo pinabayaan. Now, believers aren't guaranteed a life without storms. Believers ba kayo? Believers of Jesus Christ. So, sabi po, believers aren't guaranteed a life without storms. But, they are assured of God's remarkable provision. No? Tayo daw, mga mananampalataya, ay hindi exempted, no? Sa mga storms in life. Iba't ibang storms in life. Problema, no? Broken relationships, financial problems, health problem. Hindi tayo exempted dyan. Yan yung mga storms in life. Yung mga kaguluhan, yung gumugulo sa isip natin, yan yung mga storms in life. Pero, isa ang na-assure ng Panginoon sa atin, no? Yung kanyang provision, kailanman ay hindi nawala. Sometimes, God provides in very remarkable ways. Alam niyo yung remarkable, yan yung extraordinary. Yung hindi mo kayang ipaliwanag. Yung kakaiba. No? Yung pambihira. That is remarkable. Minsan, ang Panginoon ay nagpo-provide sa atin ng hindi natin ine-expect na yun pala ang paraan niya para mag-provide sa atin. Na-experience niyo ba yan na meron kang blessing na hindi mo ine-expect na, dito pala manggagaling ang blessing ko? Di ba? Parang hindi naman ako mabe-bless, pero na-bless ako. Nasa ganito akong kalagayan, pero na-bless ako. Di ba? Katulad nga ng pandemic, para bang hindi mo masusurvivean, parang hindi na matatapos. Pero God is good. No? Nag-provide siya sa atin. At hanggang sa ngayon, He is continuously providing for all of us. Napakabuti ng Panginoon. At sa araw na to, ang ating sermon ay manggagaling sa isang istorya ng God's prophet sa Bible, sa Old Testament, na pinakita dito ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa kabila ng kanyang kalagayan, o sa kabila ng kanyang kinalalagyan, kung saan siya dinala ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanya. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanya. And I know na tayo ay makaka-relate sa kwentong ito na ating masasaksihan ngayon. And the title for today's sermon is God's Remarkable Provision. Tayo po yung sandali ay manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. We praise you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa araw na to. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay kasama namin sa lugar na ito. Thank you, God, for being here. Your presence is here, Lord God. Salamat. Dahil minsan pa, we believe, naniniwala kami na meron kang gagawing kamangha-mangha sa bawat isa sa amin. You will touch lives. At ang aming mga salitang maririnig ngayon ay magmumula lamang sa iyo, O Diyos. Ang mga salita mong may kapangyarihan at magbibigay sa amin ng inspirasyon at kalakasan.
Ako po bilang iyong lingkod, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at sumasampalataya. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as your instrument to send your message, Lord God. Parinig mo sa amin ang nais mong marinig namin. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa dito, para sa amin, Panginoon, para sa kanila, ang mga salitang iyong babanggitin. We are not here kung hindi para sa amin ang mensaheng ito. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Let your Holy Spirit dwell in this church, Lord God. Maraming salamat. Sa iyo namin pinabalik lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God. God's remarkable provision. Provision na remarkable. Kakaiba, pambihira, no? Pambihirang provision. At yan po ang ating maririnig ngayon. No? At ang propetang binabanggit ko ay si Elijah. No? Anyone familiar with Elijah? No? Si Elijah ang isa sa tanyag na propeta ng Diyos. At we will be having a series of Elijah, at itong ating sermon for today is part 1, no? Sa akin personal na pagpipreach ay dito po ako dinala ng Panginoon, no? Kay Elijah, dahil ang storya ni Elijah ay mahaba, no? So ito po ay hinati-hati, no? At ngayon po ay part 1. Actually, itong part 1 pa lang ay mahaba na. No? Gusto ko sana itong paikliin, pero ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng bawasan. At mahalaga na marinig natin ang mga mensahe niyang maririnig natin ngayon. Ito po ay nasa 1 Kings 17, 1 hanggang 24. Oh, haba ng verses, no? So, sana po makinig tayo. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab. Si Ahab po yung evil king, no? Masamang hari nung panahon na yan sa Israel. At sila po ng kanyang asawang si Jezebel ay nagpo-promote ng idolatry, no? Sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. At yan po ay si Baal. No? Si Baal na sinasabi nila na fertility god, na nagsesend ng rain, no? Nagsusustain ng magandang agriculture nila. Naniniwala sila kay Baal. At yan ang gustong ipaniwala nitong si King Ahab sa lahat ng taga-Israel. Nasambahin nila itong Diyos-Diyusan na si Baal. At ito ang nagli-lead at nagpo-provoke para ang tunay na Diyos ay magalit, no? Dahil sa ginagawa ng mga taong ito. Sumasamba na sila sa Diyos-Diyusan at doon na sila dumidepende. Doon na sila dumidepende. Kaya, inutusan ng Panginoon si Elijah na taga Tishbe, no? In Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve," si Elijah, "there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word." Sinasabi dito ni Elijah na sige nga, yung Diyos ninyong si Ahab, ang sinasabi niyong magpapaulan. Pero ang Diyos ko, ang aking Diyos, ang magpapahinto ng ulan in the next few years. And that is 3.5 years. Imagine, paano na kaya tayo kung walang ulan sa loob ng mahabang panahon? Paano na kaya kung 3 taon mahigit na hindi uulan? Ano na kaya mangyayari sa atin? Ano kaya mangyayari sa agrikultura natin? No? No? Para bang sinabi niya, sige, tumawag kayo kay Baal. Sabi mo, nagpapaulan yan eh. Ang Diyos ko naman ang magpapatuyo. No? Ang Panginoon Diyos ang magpapatunay na siya lamang ang Diyos na kayang gumawa ng lahat. To continue, then the word of the Lord came to Elijah.
Live here, turn eastward, and hide in Kerit Ravine, east of Jordan. Dahil iniingatan ng Panginoon si Elijah, ang kanyang propeta, siya ay inutusang umalis at pumunta eastward at magtago doon sa Kerit Ravine. Ang lugar na to ay parang wilderness, no? Ito ay walang pagkain. Doon siya magtatago. Pero you will drink from the brook. Brook, hindi po yung Sunny Brook, no? Hindi Brook 1, Brook 2. Sino taga Brook? Yung brook po na yan ay daluyan ng tubig, no? Natural resource ng tubig. Diyan siya iinom. At magugulat ka dito. And I have directed the ravens to supply you with food there. Mamaya, tignan natin kung ano tong raven na to na sinasabi na magsusupply ng food kay Elijah. You will drink from the brook at ang mga ravens ang magsusupply sa iyo ng pagkain mo. So he did. Kahit na hindi alam ni Elijah kung ano ang meron doon sa Kerit, sinunod pa rin niya ang Diyos. Ano kaya ang dadatnan ko doon? Pagpapakain daw sa akin mga ibon? Totoo kaya yun? Pero pumunta siya. He did what the Lord had told him. He went to the Kerit Ravine, east of Jordan, and stayed there. Doon siya tumigil, doon siya nanirahan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. Galing, ano? And he drank from the brook. Yan. Sinusuplayan siya umaga at gabi ng mga ravens. Can you imagine, may mga ibon na lumilipad-lipad, may mga dalang sandwich, no? Angel's Burger. Susuplayan ka araw-araw. Merong meat, may bacon, no? Ham, dadalan ka. Wow. Para silang food panda, no? Para silang grab food, no? Di-deliver, no? In a schedule. Umaga at gabi. Wow, ah. Pambihira. Binibigyan kaya ni Elijah ng tip itong mga ravens na to. No, ito yung brook, no? Diyan siya umiinom. Yan yung pinrovide ng Diyos sa kanya para siya ay hindi mauhaw. Diyan siya iinom ng tubig niya. So, it is natural, no, na merong brook talaga, no? At ang hindi natural ay yung pakainin ka ng mga ibon. Dalhan ka ng pagkain, umaga at gabi, araw-araw. Grabe, no? Inutusan ng Diyos ang mga ibon na ito para araw-araw supplyan si Elijah ng pagkain. Alam niyo ba sa Leviticus 11:13-15, may sinasabi doon patungkol sa ravens. These are the birds you are to regard as unclean. No? Unclean and not to eat because they are unclean. The eagle, the vulture, the black vulture, the red kite, and any kind of black kite, and any of raven. Alam nyo kasi, itong raven, sa aking pagsasaliksik, sila ay omnivorous. They feed on plants, they feed on animals. No? At ang kinakain nilang mga meat ng animals ay yung mga patay na hayop. Yan ang kinakain nila. No? At ito ang gagamitin ng Diyos para masustain o maprovide ang need ng propetang Elijah ng pagkain niya. Can you imagine that? Kinatatakutan, pinandidirihan na ibon na uri ng hayop, ito ang magsusustain ng pagkain sa kanya. That is remarkable. Amen? Remarkable provision. Pambihira ang pagpo-provide ng Diyos ng pagkain sa taong ito. Pambihira. Now, to continue, sometime later, the brook
dried up because there had been no rain in the land. Dumating din yung matuyo yung brook. So wala nang iinumin si Elijah. Then the word of the Lord came to him, "Go," sabi niya, "at once. Umalis ka na dyan and go to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Doon ka. I have directed a widow there to supply you with food." Meron na namang panibagong utos ng Diyos kay Elijah kung saan siya pupunta. At wala na namang katiyakan si Elijah kung saan itong sinasabi ng Diyos na ito. Basta ang sabi niya, "Go at once. Umalis ka na dyan. Mamamatay ka dyan. Dito naman kita ililipat." No? Sa Zarephath. Kung saan ay pagan land. Dito yung ang mga tao ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Dito siya dadalhin. At ang hahanapin niya ay isang babaeng balo na magsusupply daw sa kanya ng kanyang kakainin. So he went to Zarephath, and when he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." Sinabi niya, "Dalan mo naman ako ng tubig para makainom ako." Paalis na yung baba. Sige, tubig lang pala eh. Walang problema. Pero nung paalis na siya, teka muna, sandali. "Dalhan mo rin ako ng tinapay." Oh. Diba? And now, ito sagot sa kanya ng widow. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have a bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. You see, I am gathering few sticks to take home and make me a meal for myself and my son, that we may eat and die." Ganyan pala kahirap itong widow na ito. Wala akong tinapay. Dadating si Elijah, hihingi ng tubig, tapos sabi niya, "Dalhan mo na rin ako ng tinapay." Wala daw eh. Ang natitira sa kanya, konting harina at oil para makagawa ng tinapay sa kanilang mag-ina. At pagkatapos nun, kinabukasan, hindi na naman niya alam kung saan sila kukuha ng kakainin. Kaya pinresume na mamamatay na kami pagkatapos nitong kuunting naipon ko. No? Balikan natin, kung ikaw yung widow, may dadating na matanda sa iyo, stranger, hihingi sa iyo ng tubig, hihingi sa iyo ng pagkain, pero wala ka namang maibibigay, ano kaya sasabihin mo? Di ba? Wala kang maibibigay. Alam niyo ba ang widow, itong widow na ito, she is a poor widow. As a matter of fact, very poor. Very poor. She has a son to feed. Napakahirap nitong widow na ito, tapos mayroon pa siyang anak na kailangan niyang buhayin, pakainin. She doesn't have any resource. Alam niyo po, nung unang panahon, ang mga widow ay pinakamababang uri ng tao. Bakit? Kasi ang mga babae nung araw, hindi katulad ngayon, sila ay dependent lamang sa kanilang husband. Nabubuhay sila dahil sinusustain o sinusupplyan sila ng kanilang asawa. At sila stay home. Kaya pag sila namatayan na ng asawa, wala na silang resources. No? Wala silang hanap buhay. Kaya mahirap ang babaeng widow nung araw.
No? Unlike ngayon, may mga widow ba dito? No? Hindi kayo dumadanas ng ganyan. Pero noon, grabe. Meron ka pang anak na kailangan mong pakainin. Tapos, namatayan ka na ng asawa, meron kang anak, paano nga ang gagawin mo na ngayon? Pero ito sinabi ni Elijah sa kanya, Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, ito pong malupit dyan But first, make me a small loaf of bread for me. No? What you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Parang sinasabi ng widow, Teka muna. Parang maabuso ko na yata. Di ba? Sabi ko sa iyo, ang meron ako ay para sa amin na lang ng anak ko. Pero ngayon, sinasabi mo, bigyan muna kita bago kami ng anak ko. Wow. Kung ikaw ba yun, gagawin mo yun? Alam mo, magugutom ka, magugutom ang anak mo, tapos suddenly may dadating na stranger sa'yo. Hihingi sa'yo ng pagkain. Tapos sabi niya, unahin mo muna ako bago kayo. No? Strange. Weird. And sabi niya, for this is what the Lord. Ito yun. For this is what the Lord God of Israel says. Ito ang nagpabago ng isip ng widow. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung sinabi ni Elijah na promise ng Diyos, sige, gawin mo lang yan, pero hindi mauubos ang laman ng jar mo. Hindi mauubos ang laman ng oil mo. Hanggat hindi umuulan. Grabe, no? Yan yung nagpabago. Pag sinabi ni Elijah dito, don't be afraid. Ibig sabihin, nakita niya sa mukha ng widow na mayroong takot, mayroong pag-aalala. Pero nagpabago ng what changed her mind is the promise of God, which comes from the mouth of Elijah, na hindi ka magkukulang. Hindi magkukulang ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya, nag-decide ang babaeng inbalo, she went away and did. Ginawa niya. And did as Elijah had told her. So, there was food every day. Dahil naniwala itong babaeng widow kay Elijah na promise ng Diyos na hindi magkukulang ang iyong jar of flour, hindi magkukulang ang iyong oil, kakain kayo. Naniwala siya sa sinabi ni Elijah, so there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up. Hindi nauubusan ng laman. And the jug of oil did not run dry. And in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Imagine, nung una, wala nang laman halos yung jar ng flour. Yung jug of oil, wala na rin. Pero dahil sinabi ng Diyos, hindi yan matutuyo. It will not run dry. It will not be used up. Palaging meron yan at masusustain kayo araw-araw hanggat hindi nagsesend ang Diyos ng rain, kakain kayo. Naniwala siya. At nangyari nga po yun. Ganyan ang remarkable provision ng Diyos. Hallelujah. Keeping the word of the Lord. Panghawakan ang salita ng Diyos at yan ang ginawa ng widow. God is telling us, just do it. Parang Nike, no? Sino naka-Nike ngayon dyan? Nakikita ko si tatay naka-Nike, no? Just do it. Gawin mo lang. Sige lang. Just do it. Ang kailangan natin para magkaroon ng provision ng Diyos, obedience, faith.
Amen? Sino gusto ng provision ng Lord? Amen? You have to obey God. Kung ano sabihin ng Diyos sa'yo, gagawin mo. Gagawin natin. But how can you obey somebody you don't believe? Paano ka o-obey sa hindi mo naman pinaniniwalaan? Sige nga. Alam niyo yung larong trustful? Sino naka-experience ito sa mga games? Yung tatalikod ka sa isang matas na lugar, tapos magpapatihulog ka pa atras, tapos may mga taong sasalo sa'yo sa baba. Alam niyo yon? Nagtitiwala ka kasi na kaya kang saluhin at sasaluhin ka nung nandun sa baba, kaya kahit patalikod, magpapatihulog ka, alam mong walang mangyayari sa'yo. You believe. At pag sinabi niya, sige, talon, you obey. Di ba? Sumunod ka kasi naniniwala ka na sasaluhin ka niya. Dahil kung hindi ka naniniwala, teka muna, baka magpatihulog ako, bitawan mo ako, mahulog ako dyan, patay ako. Di ba? So tayo, ang gusto ng Panginoon, just do it. Gawin mo. No? Obey. Obey God. But first, you must believe in Him. Maniniwala ka sa Kanya at susunod ka sa Kanya. At pag sumunod ka sa Kanya, provision comes. Amen? Dahil sinunod mo siya eh. Ito ang sinabi ng Diyos na gawin mo, ako ang bahala sa pangangailangan mo. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Whew. Sometime later, the son of the woman owned the house became ill. He grew worse and finally stopped breathing. She said to Elijah, "What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son?" Nung mga time na nagpo-provide ang God sa kanila, hindi nagkukulang, sila ay kumakain, hindi ko alam kung gaano katagal yung pagsusustain ni Lord sa kanila ng bread. Masaya sila. Kinupkup niya si Elijah sa kanyang bahay dahil famine pa, no? Hindi pa nagsisend ng rain ang Diyos. Masaya. Pero napalitan itong kasiyahan na to ng widow nung ang anak niya ay magkasakit and worse is namatay pa. No? Namatay pa. Ang sabi niya, "What do you have against me, man of God? Sinasabi mo ba na ako ay makasalanan? Pumunta ka ba dito para ipamukha mo sa akin na ikaw ay makasalanan kaya kinuha ng Diyos ang anak mo? Kaya namatay ang kaisa-isa mong anak. Gaano kasakit sa isang ina na dinala mo sa iyong sinapupunan ng iyong baby ng 9 months. Pinanganak mo, lumalaki, natatanaw mo ang pag-asa sa kanya dahil ikaw ay widow na. Wala ka ng asawa, namatayan ka na ng asawa. At ang kaisa-isa mong pag-asa mo ay yung anak na matay pa. Tapos ang hirap-hirap ng kalagayan mo, ang hirap-hirap ng buhay mo. Gaano kasakit yun? Gaano kasakit yun? Kaya nakapagsalita siya, and she is guilty, I know. Alam ko makasalanan ako. Kaya siguro nangyari sa akin at siguro ikaw, Elijah, pinamumukha mo sa aking makasalanan ako. Kaya nangyayari sa akin ito. And what's next? Ito sabi ni Elijah, "Give me your son." Elijah replied to the widow. He took him from her arms, karga-karga ng nanay, yung bata, patay. He took him from her son, carried him in the upper room, where he was staying, doon pinatitigil ng widow si Elijah, and laid him in his bed, doon sa higaan ni Elijah. Then he cried out, "Lord!" No? Then he cried out to the Lord, "Lord, my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with by causing her son to die?" Napatalong na ngayon si Elijah, ito ba? Pati ba naman dito sa widow na tumanggap sa akin, pinatira ako, pinakakain ako? Pati ba naman dito ay magkukos ito ng trahedya sa kanya?
Bakit mo ina-allow dito? By causing her son to die? Nasaktan si Elijah. Pero, then he stretches himself out and on the boy 3 times and cried out to the Lord, Lord my God, let this boy's life return to him. Hinigaan niya yung bata, dinapahan niya. Sabi niya, Lord my God, ibalik mo ang buhay nitong batang ito. Pagtunghay niya, hindi pa rin. Isa pa ulit, Lord, ibalik mo ang buhay nitong batang ito. Tinignan niya, hindi pa rin. Pangatlong beses, Lord, ibigay mo ang buhay nitong batang ito. Sa pangatlo, the Lord had heard Elijah's cry. And the boy's life returned to him. Grabe, no? And he lived. Nabuhay ulit ang bata. Nakita nyo, hindi lang pagkain ang kayang ibigay ng Diyos sa atin, even our lives. Even our lives. Greater than any material things, greater than any food, ang kayang isustain ng Panginoon. Dahil sabi nga ni Jesus Christ, the man does not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Amen? Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, Look, your son is alive. Ano kaya ang pakiramdam mo? Nanay, namatay na yung anak mo. No, siguro parang gusto mo mamatay na rin ako. Nagulat ka, binaba ni Elijah yung bata, buhay. Hallelujah! Isang pagpapatunay lamang na walang imposibleng gawin ng Diyos. Ikaw kapatid, ano ang posibleng gawin ng Diyos sa buhay mo? Tingin mo. Meron ka bang nararanasan na parang ang hirap namang mangyari? Walang imposible sa Panginoon. At ito ang sabi ng ina. The woman said to Elijah, Now I know that you are a man of God and the word of the Lord from your mouth is true. Dito na, naniwala at sumampalataya ang babaeng balo. Now, lagi ko pong sinasabi ito na hindi po tayo nandito sa simbahan para makinig lang at manood ng preaching o makinig ng salita ng Diyos. Kailangan po meron tayong take away. Kailangan po meron tayong ibabaon. And I have here 4 points na mahalaga na makinig tayo. No? At ito ay ating iti-take away. Number 1, God wants us to obey Him. Even when it doesn't make sense to us. Minsan, katulad ng nangyari kay Elijah, do you think that makes sense? Pupunta ka doon sa Kerit at sasabihin ng Diyos sa'yo, diyan ka lang, papakainin ka ng mga ibon. Does it make sense to you? Kung ngayon mangyayari yun sa'yo? Katulad ni Peter, nung sinabi niya na sa Panginoon na wala kaming nahuli at wala kaming mahuhuli na isda. Pero sabi ng Panginoon, ilaglag mo yung net mo, makakahuli ka. Alam ni Peter, walang isda. It doesn't make sense kung ilalaglag ko ang net. Pero nangyari. At yung water na ginawa niyang wine, no? The very first miracle of Jesus Christ. Sabi niya, doon sa walang laman na mga jar, lagyan niyo yan ng tubig. Gagawin kong alak yan. Does it make sense? Sometimes sa buhay po natin, kapag pinaniwalaan mo lang ang sarili mo, yung pag-iisip mo lamang, kulang yan. Dahil ang kailangan natin, ang gusto ng Diyos sa atin, we should trust Him with all our hearts. Maniwala tayo sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Maniwala ka. Dahil, sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. With all your heart, hindi half heart. Buong puso mo. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, trust in the Lord with all your heart.
Buong buo. Hindi kulang. Hindi 1/4, hindi 1/2, whole. Lean not on your own understanding. Huwag kang maniwala sa sarili mo. Magaling ka, matalino ka, mahusay ka, masipag ka, malakas ka. Kaya ko to, nang hindi ko kailangan ng Diyos. Do not lean on your own understanding. Baka may kulang sa pag-iisip mo. Baka kulang niyang mga iniisip mo. Baka hindi yan ang para sa'yo. Amen? So trust Him, kahit it doesn't make sense. Kuminsan kasi ayaw natin maalis doon sa isang lugar, parang masakit para sa akin, Lord, kung aalis ako dito Bakit ako nawalan ng trabaho dito? Kailangan ko to Hindi mo alam ang plano ng Diyos sa'yo. Baka lilipat ka niya, katulad ni Elijah from the Kerit, dinala siya sa widow. At doon pala, pagpapalain siya, at hindi lang yon, magiging pagpapala din siya sa iba. At maaaring mangyari yun sa iyo ngayon, kapatid. And number 2, God knows every need. And He will. No? God knows our every need. Pag sinabing every need, lahat ng kailangan mo, alam ng Diyos. And He will provide them when we live for His glory. Ang kailangan mo ngayon, kapatid, hindi ko alam kung ano ang kailangan mo ngayon, pero sa sarili mo, alam mo yan. No? Hindi naman siguro all the time pera ang kailangan mo. Pwede may problema ka, relationship, emotional, no? God knows it. Alam ng Diyos, kailangan mo yan. And He will provide. Ibibigay niya sa iyo yung kailangan mo. Basta, ang gusto lang niya, we live for His glory. Mamumuhay ka nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon para sa iyo. At hindi ka naman ipapahamak ng Diyos sa gusto niyang mangyari sa iyo. Philippians 4:19-20, and my God will supply every need of yours according to the riches in the glory of Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and amen. No? He will supply your need. This is one point to remember. Alam ng Diyos kung ano pangangailangan mo ngayon, kapatid. Hindi ko natatanungin kung ano pangangailangan mo, pero alam ng Diyos yan. And cry out to the Lord, katulad ng ginawa ni Elijah. No? Ibibigay niya sa iyo dahil mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi madamot ang Diyos. He will supply you. He will give you what you need. Nakita ko to sa Facebook. Kinapi-paste ko lang. Sabi dito, pansinin nyo, God always provide. Pansinin nyo raw. Yung akala mo, wala na, pero biglang magkakaroon. Totoo ba? Yung akala mo, wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. No? His plans are better than our plans. Just trust Him and always keep the faith. Maganda ba yung quotes? It makes sense di ba? It makes sense. And point number 3, God blesses us so that we can be a blessing to others. Katulad ni Elijah, binless siya ng Panginoon. God supplied him what he need. Pinadala siya doon sa babaeng balo at siya naman ay naging blessing din doon. It can also happen to anyone of us. Kapatid, kung ikaw ay pinagpapala ngayon ng Diyos, naniniwala ka ba na pwedeng gamitin ang buhay mo bilang pagpapala rin sa iba? Amen? Nakakatuwang isipin na ako pala, ordinaryong tao, pwede pala ako maging pagpapala sa iba. No? Sino gusto dito maging blessing ka sa iba? Di ba mas masarap yung ikaw yung nakakatulong, ikaw yung nagbibigay. Hindi not all the time ikaw yung tinutulungan, ikaw yung binibigyan. Amen?
So, sabi sa Proverbs 22:9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Hindi lang naman food ang tinutukoy dito. Kasi pag food, financially, no? Pwede. Hindi lang yun. Maaaring kailangan ka ng iba na nahihirapan ng kalooban. Kailangan ka ng iba na hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Gagamitin ang buhay mo to bless him, to bless her. At ikaw ang gagamitin ng Diyos para madala mo siya sa Panginoon. Maaaring siya ay nalulungkot at kailangan ng comfort mo. No? So, God blesses us, pinagpapala niya tayo upang tayo ay maging blessing din sa iba. Dahil hindi naman laging ikaw lang ang may pangangailangan. Amen? Ang nasa paligid mo, tingnan mo yung kapatid mo, katabi mo, may pangangailangan din yan. No? Hindi lang laging ikaw. Tao din yan, katulad mo. May pangangailangan din yan. Amen? At isang napakagandang pribileyo ang gamitin tayo ng Panginoon upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Hallelujah! Whew! Hallelujah! God sometimes allows us to experience hardships and sufferings. Bakit nga kaya? Lord, bakit ganyan? Bakit ako lagi nakakaranas ng hardship? Bakit lagi na lang ako may problema? Bakit lagi na lang ako may kabigatan sa buhay kong ito? Now, Romans 8:28, lagi nating nababasa ito. We know that in all things, God works together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Wow! Di ba? May purpose ang Diyos kung bakit mo nararanasan yan. Bad things happen to good people. Tingin mo, good people tayo. Di ba? Dahil sumusunod tayo kay Lord eh. Pero bad things are happening also to good people, but God uses those bad things for ultimate, lasting good. Minsan, akala mo, pinabayaan ka na ng Diyos kasi puro problema na lang ang nararanasan mo. Puro sakit, puro hatred, puro kalungkutan, puro kasalatan sa buhay. Pero alam mo ba, isang paraan ng Diyos yan para lumapit ka sa Kanya. At doon mo mararanasan ang tunay na biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo kapag lumalapit ka na sa Panginoon. Amen? Kasi kung puro kasaganaan ka na lang, I don't think lalapit ka sa Diyos. Kasi walang kulang sa iyo eh. Pero pag naranasan mo na yung pagkukulang, wala ako nito, paano kaya ito? Hirap na ako. Lord, kailangan kita. Ang daming patotoo na pinalo ng Diyos. Nahirapan muna, kaya na born again. At isa ako dun. Nung nananagana ako, parang I don't need you, Lord. Pero nung pinalo ako ni Lord, nakaranas ako ng katakot-takot na hirap sa buhay. Lord, I need you. So, I became a born-again Christian. At yun ang plano ni Lord sa akin. Now, bad things, minsan, hindi natin gusto yung sitwasyon natin ngayon. Feeling mo alone ka. Feeling mo wala ka ng kakampi. Feeling mo nag-iisa ka na lang. Hindi mo kaya. Pero tignan natin ang good side niyan. Baka hindi mo lang nakikita o tunay na hindi mo nga nakikita dahil Diyos lang ang nakakita ng future mo. And we should always believe that God has something wonderful for you. Something great is waiting for you. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! In Matthew 6:31-32, itong paalala sa atin ng Panginoon. So don't worry about these things saying, what will we eat?
What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows what your needs. No? Madalas tayo ay nag-aalala. Di naman masama na tayo ay mag-isip kung ano yung ating kakainin. No? Pero, kung laging ganun na lang ang pag-iisip natin, na para bang hindi ko kakayanin ito. Ano na naman kaya mangyayari sa akin bukas? Ano na naman kaya mangyayari sa akin sa future? No? God knows what you need. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Naalala mo ba, kapatid, nung mga nakaraan mong problema? Sometimes mag-isip-isip ka rin. Alalahanin mo yung mga mabigat mong problema noon, nakaraan. Bakit nalampasan mo? Di ba? Nalampasan mo na eh. Nabubuhay ka pa rin ngayon. Dahil kung hindi, wala kayo dito ngayon. Amen? Wala kayo dito ngayon. Nakikita ko kayo eh. Di ibig sabihin, na-overcome ninyo. Di ba? You're here. At you're blessed. You're blessed. At ang mga unbelievers, dominate these things na lagi tayo nagwo-worry. Hindi makakabuti yun, kapatid, sa atin. Hindi makakabuti yun. Sige, mag-worry ka ng worry. Masosolve kaya ng problema mo? Ng pagwo-worry mo ang problema mo? Magkakaroon ka lang ng maraming wrinkles. Mamumuti ang buhok mo. Mauubos ang buhok mo. Diba? Hindi ka makakatulog. Does it make good to you? Kung magwo-worry ka na magwo-worry, baka kailangan mo lang tumawag kay Lord. Amen? Kailangan mo lang tumawag kay Lord. Dahil, Lord, sabi mo sa Kanya, Lord, alam mo naman ang kailangan ko, di ba? Maglambing tayo minsan-minsan kay Lord. Father, alam mo naman ang kailangan ko, di ba? Please provide it to me. No? Sinabi ng Panginoon ito, hindi po ako. Seek the kingdom of God above all else. Above all else. And live righteously. And He will give you everything you need. Everything you need. Gusto lang niya hanapin natin siya. Paano mo hanapin ang Panginoon? By His words. Kaya meron tayong Bible eh. May Bible ka ba, kapatid? Kaya tayo may Bible. This is where we can seek God. Through His words. Andito lahat. Sa Bible, makikilala mo kung sino ang Diyos. Sa Bible, makikita mo kung anong direksyong ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Sa Bible, makikita mo kung paano ang kapangyarihan ng Diyos kumilos sa buhay mo. Kung paano Kanya hindi pinabayaan. And live righteously. Ibig po sabihin, kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, kung paano gusto ng Diyos tayo mamuhay, ayun ang gawin natin. Amen? Ayaw ng Panginoon tayo mamuhay sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, kung tayo man ay lilisan sa mundong ito, doon tayo mamumuhay sa eternal life. At wag nating kakalimutan, 2,000 years ago, ang pinakamagandang provision ng Diyos ay ang ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Namatay sa krus dahil sobra niya tayong mahal. Dahil gusto niya tayong maligtas at hindi tayo masunog habang buhay sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makasama natin siya sa langit. Amen? That's the greatest provision.
provision of salvation. Yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Wala na akong makitang iba pang greater provision kung hindi yung ipagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus para sa iyo, sa ating lahat, para tayo ay maligtas. Para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Malayo tayo sa kapahamakan. Hallelujah. Pero merong gusto ang Diyos sa ating gawin. This is what God wants us to do. Trust Him. Sabihin mo nga, trust Him. Obey Him. And be thankful for His provision. Sige po, say it. Be thankful for His provision. Hallelujah. Gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Diyos at hindi sa mga idol. Ano yung mga idol? Yung mga nasa paligid ng mundo natin. Sometimes, nagiging Diyos na natin ng material things. Sometimes, nagiging Diyos na natin ang ating mga sarili. Sa sobrang believe natin sa ating mga sarili. Sometimes, nagiging Diyos na natin ng pera. Hindi nyo ba alam, yung mga hanap buhay natin, yung ating mga negosyo, yan ang tinatawag na resource. Kaya nga resource dahil merong ultimate source, and that is God. God is the source of your resource. Kaya, we should trust the one and only God, who is the source of everything that we have. And obey Him. Sundin natin ang gusto ng Diyos para sa atin. And kapag ikaw ay pinagpapala ng Diyos, be thankful. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil hindi lahat ay meron kung ano ang meron ka. Maliit man yan o malaki, pagpapala yan ng Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid, may dahilan siya. At dahil, kaya niya yan ginagawa sa iyo, dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Be thankful to God. Be thankful to God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Sige po, tayo po ay makakatayo na. Hallelujah. Ang Panginoon Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa atin. Amen? Kung meron ka mang sufferings, ano man ang problema mo, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo, kapatid. Kaya marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya. And as our praise and worship sings this song, you can sing together. At kung nasa iyong puso ang taos-pusong pasasalamat sa Diyos, because the God is our provider, and He is doing remarkable things to provide you your needs. You can come to the altar and say your thanks to God. Surrender to God. Kung meron kang pinapanalangin sa Panginoon, sige. Katulad ni Elijah, nang sinabi niyang, Panginoon, buhayin mo ang batang ito. Alam ko, marami sa atin dito ang may gustong hilingin sa Panginoon. Itaas mo yan sa Panginoon. Cry out to God. Cry it out. And you can come to the altar. Isang tanda na ikaw ay lumalapit sa Diyos ng may buong pananampalataya. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.